So, ayan. Ngayon naman po tayo ay gagawa or ako ay gagawa ng puto. At ito po ay ibo-voice over ko dahil sa mga panahon na aking ginagawa ito ay bawal ang mag-ingay. Ayan. At kung mapapansin nyo po ang kulay ng aking puto, ayan po ay mismong customize o request ng aking client. So, ako lang po ang gumawa. So, ayan nga po, hindi ko po inaasahan na isang araw may order sa akin. Yan naman po talaga ay nakapost sa aking marketplace store. So, nag-request sila sa akin, umorder sila sa akin, na sabi nila is kailangan daw nila ng photo. Kaya ito, agad-agad po ako ay gumawa ng photo on the spot ng kanilang or pag-order sa akin at kailangan daw po. At kung makikita nyo, yung mga ingredients ko, ayan lamang po. Isang kilong all-purpose flour, isang kilong asukal, at meron tayong cheese at yung sinasabing kalumit, ayan meron din po tayo, at naglagay din po ako ng konting asin pang tanggal umay. At pagkatapos niyan, hinalo-halo ko na yan. Kung mapapansin nyo, ayan, hinalo-halo ko na yung mga dry ingredients po ng aking puto. Pagkatapos ko pong halu-haluin yan, saka ko naman po ilalagay yung mga wet ingredients like yung vanilla, ang tawag dito, yung oil. Of course, lalagyan din natin yan ng oil para hindi magdikit-dikit doon sa or magdikit doon sa ating molder na lalagyan natin. And then, pagkatapos nga po niya, kung makikita nyo, patapos kong haluin yung dry ingredients, ay nilagyan ko po siya ng tubig. Ang paglagay po ng tubig ay ayang-ayang or alalay lang po. Huwag nyong bibiglain para makita nyo po ang, matansya nyo po yung lapot ng inyong puto. Kasi minsan, pag napasobra yung labnaw or yung hindi siya malapot, medyo hindi maganda yung texture ng puto natin. Actually, kasi pag ako po ang gumagawa ng puto ay para siyang nagme-melted or melted siya sa pag kinagat mo siya. So, yun yung aking puto. At yan po ay idea or ingredients na sinare sa akin ng aking hipag. So, in-upgrade ko lang yung iba dyan. So, yun kung mapapasin nyo, ayan, nilagay ko na yung vanilla, at nilagyan ko na rin siya ng oil. At yan, ganyan ko lang siya, binati-bati ko lang siya, hanggang sa mag-mix all yung lahat ng ingredients niyan. Pagkatapos po niyan, saka naman natin siya ilalagay sa molder. At so, ayan, patuloy lang nyo pong haluin yan. At kung mapapansin nyo, napakaganda na texture ng aking ginawang puto na yan. At ito na nga po, kung mapapansin nyo, na dito tayo sa portion na nagkukulay tayo. Bali, dalawang kulay nga po yung in-order sa akin on request ng aking client. Kaya ang ginawa ko po dyan, ang inuna ko ay ang kulay blue para matansya ko po kung gaano kadami. Ganun lang po ang technique natin sa paggagawa ng puto. Pagka inorderan kayo or nag-request sila ng iba't ibang kulay ng puto, huwag nyong bibiglain kasi baka mamaya ay hindi kayo magsakto, kulangin kayo. Mahirap naman, malulugi naman kayo kung gagawa ulit kayo ng another na ingredients. Yan. So, kung makikita nyo, ayan na, kompleto na siya. At hindi ko na po pinakita sa inyo ang buong pangyayari habang niluluto ko siya. Dahil yan po ay madalian na orders nga po sa akin on the spot. Kung makikita nyo yung kulay, ayan, napakaganda. Kulay pink siya at kulay blue. At ang lambot niya, ang fluffy niya, melted sa labi pag kinain mo siya. So, yung natira pa nga po niyan is mabilis lang namin naubos ng hobby ko dahil sa sobrang sarap, ayan, hindi namin tinigilan ng aking hobby. Tumubo pa kami, nakapagbenta na kami, tumubo pa kami dahil na-enjoy po namin yung pagkain ng puto na tira namin. So, kaya yon sa mga gustong umorder, pwede nyo po akong i-direct message sa aking messenger ng aking FB page. So, ayun lang po at maraming salamat po. Hanggang sa muli na panonood ng aking video. Bye-bye!
Salamat po.